rin natin yung ating liquid, yung ating water. Ayan, pa konti-konti lang yung paglagay natin guys para matansya po natin yung texture ng ating dough. Since hindi po tayo pare-pareho ng flour na ginagamit, may flour po kasi na malakas siya mag-absorb ng liquid, lalo na po kapag bread flour yung gagamitin natin. Mas mataas po kasi yung gluten content niya. Kaya kapag nakikita nyo medyo dry pa yung inyong dough, pwede po kayo mag-add ng liquid. Pa yung inyong dough, pwede kayo mag-add ng liquid or tubig pa konti-konti lang, 1 tablespoon at a time. Then ngayon guys, mamasahin lang natin ito hanggang sa mag-form lang siya ng dough or wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl. Kung mayroon naman kayong mixer, pwede nyo gamitin dito. Kapag ganito na yung dough, ayan, wala na tayong nakikitang dry flour, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap, then i-rest lang natin siya ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ito na yung ating dough. Ayan guys, medyo umalsa na siya. Ayan, itong procedure na ito guys, pwede nyo siyang gawin sa paggawa ng tinapay. I-rest nyo muna siya ng 30 minutes bago nyo ilagay yung fats or inyong butter or oil para hindi na kayo mahirapan magmasa. Water, dinip ko lang yung barbecue stick dito sa ating tubig, then basain lang natin ng konti yung ibabaw ng ating nag-absorb din siya ng oil kaya magiging oily yung inyong donut. Ito na yung naprito nating mga donut. Ayan, dapat yung magiging texture niya guys. Crispy yung labas niya, then soft and chewy naman yung loob niya. Ibang-iba ang texture nito dun sa mga donut na ginagawa natin na soft at saka moist siya. Ito naman guys, soft and chewy yung inside niya, then napaka-crispy naman ng labas niya. Ayan, ito naman yung mga sauce niya guys. Ayan, meron ako ditong condensed milk.
Then, meron din ako ditong strawberry. Minelt ko lang siya guys. Nilagyan ko lang siya ng konting milk. Ayan yung strawberry na baking bar. Then, meron din ako ditong chocolate. Minelt ko lang din siya sa microwave ng equal amount ng milk. Kung ibebenta nyo naman siya guys, depende sa inyo kung saan nyo siyang container na ilalagay. Ayan, ako dito gumamit ako ng transparent. Mas mura ang costing nito kapag ito yung gagamitin nyo guys. Clamshell yung tawag nito. Nabili ko lang dito sa Shopee. Ayan na parang 4x4 ata yung size nito. Then yung kapal niya, bale 1.5 inches. Pwede nyo rin siyang ilagay dito guys. Hindi ko alam anong tawag dito. Parang tab ata ang tawag dito. Basta sa Shopee ko lang din siya binili. Ayan dito guys, hindi na natin kailangan dito ng sauce. Basta kinote ko lang siya ng pang donut na powder sugar. Yung Snow White ata yung tawag doon. Yun yung gamitin nyo guys para hindi siya mag-melt. May ano lang siya, medyo may kamahalan lang siya. Pero konti lang naman yung ilalagay nyo doon. Or dito sa ating donut. Matipid naman siya gamitin. Dito guys, makakagawa kayo dito ng bali 5 container. Or dito sa transparent na ginamit ko. Bali 12 pieces yung laman niya. Pero parang sobra pata doon guys kasi habang nagpiprito ako kinakain na ng mga kids ko yung donut. Gustong-gusto nila kasi na crispy siya tapos soft and chewy naman yung loob niya kaya gustong-gusto nilang papakin kahit hindi ko pa siya nilagyan ng sauce. Dito guys, pwede nyo siyang ibenta ng 130 hanggang 150 pesos ang kada isang box nito. Pero again guys, depende pa rin dun sa pag-costing nyo kasi hindi po tayo pare-pareho ng sangkap na ginagamit or yung mga halimbawa yung mga brand na ginagamit. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang recipe. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.